Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila ang ilan sa mga alagad na Jesus ay kumain ng hindi man lamang naghuhugas ng kamay sa paraang naayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito inuugasan, at marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod tulad ng daming paraan ng paghuhugas ng mga inumin at mga sala, ng mga sisindang tangso at mga higaan. Kaya tinanong niya si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa paraan iniuutos. Sinagot sila ni Jesus, tamang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapagpaibabaw na kayo, kaya ng kanyang sinulat. Pagkalang naandog sa akin ang bayan ko'y paibabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpupurit, pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturing na utos ng may kapal. Nawawalang kabuluhan na ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo yung turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kayo husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, na sunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos si Moises na igalang mo ang ama at ina, ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit tinuturo ninyo kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina ang anumang maihahandog sa inyo ay korban. Alalalong bungay inihahain ko na sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraan, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamagitan ng mga turong minana ninyo, at marami pang bagay na tulad nito